Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan po nating God's Sovereign Plan in the Midst of Exile. Ating pong babasahin ang 14 na talata ng chapter 29 ng Book of Jeremiah at atin pong titingnan ang ilang mahalagang paksa, aralin na nais ituro sa atin ng aklat na ito in the Book of Jeremiah. Atin pong basahin ang mga talata. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. This was after King Jehoiakim and the queen mother, the court officials, and the leaders of Judah and Jerusalem, the skilled workers and the artisans had gone into exile from Jerusalem. He entrusted the letter to Elasa, son of Shaphan, and to Gemariah, son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to King Nebuchadnezzar in Babylon. It said, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your daughters, increase in number there, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and the diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and place where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Sa araw pong ito, mga kapatid, ay ating titingnan ang mahalagang mensaheng ito sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verses 1 to 14. Dito po, mga kapatid, ipapakita sa atin na ang buhay ay puno ng mga unexpected detours. Walang kasiguruhan ng buhay. Ang buhay ay walang katiyakan. Maaaring naandoon ka sa maayos na takbo nito, then all of a sudden, biglang-bigla ay magiging bumpy, magiging masalimuot, magkakaroon ng suliranin, at katulad ng bansang Israel, maaaring may mga detours na kailangan mong daanan. Sometimes, we find ourselves in circumstances we would never have chosen, times of suffering,
disappointment, and waiting. Kung meron po tayong ayaw na ayaw sa buhay, ay ang maghintay. Ang mga disappointing situation. Ayaw po natin ng sufferings at walang tao na marahil ay nasa matinong kaisipan na pipiliing pumunta sa pagdurusa, pumunta sa disappointment at dumating sa punto ng isang paghihintay ng walang katiyakan kung kailan matatapos o kung kailan darating ang pag-asa. Alam niyo po, ang Israel in exile face such situation. Pinahintulutan ng Diyos na ang bayan niya ay maging alipin, dalahing bihag ng Babylonia. They were taken from their homeland, they were stripped of the temple and placed in a pagan land. Ngayon, ang tanong, ano ang ating gagawin sa mga ganitong sitwasyon? Alam niyo po, many false prophets nung mga panahong yon ay nanghula at ang sabi, madali lang ang pagkaaliping ito. God promised according to them na sila'y mabilis na makakalaya, mabilis na pababalikin sa kanilang bayan at palalayain ng Babylonia. Ito ang mensahe ng mga false prophets. But the word of Jeremiah speak differently. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, may layunin ang Diyos sa exile na ito. At dito, sa exile na ito, sa pagkaalipin sa Babylonia, hindi ito madali. At hindi madali ang panahon na sila'y ibabalik, hindi rin madali ang kanilang pagdadaanan, may mga bagay na mabigat silang mararanasan. Mga minamahal na mga kapatid, this passage, especially from the Reformed perspective, highlights God's sovereignty. In the passage that we read, we saw the covenant faithfulness and the redemptive purpose ng Diyos sa kanyang bayan. Na ang lahat ng bagay na pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay ng kanyang mga anak ay may tinutupad na layunin at bahagi nito ay ang pagdidisiplina para maituwid. Amen po ba mga kapatid? Siguro po, magandang isa-isahin na natin ang mga talata upang lubusan nating makita paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Una, let us look at God's sovereignty in exile. Jeremiah 29:1-4. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and the priests and the prophets and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. So ang liham na ito ni Jeremiah ay ipinasasabi ng Diyos. Kanino? Sa lahat, sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamaliit na citizen ng bansang Israel na dinala ng Diyos, no po, to the surviving elders na dinalang exile sa Babylonia. So verse 4, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile. Who carried them to exile? This is the sovereign will of God. Though it was King Nebuchadnezzar who conquered Jerusalem, it was the army of King Nebuchadnezzar who took them to Babylon to be in exile. Huwag nating kakalimutan, sa bibig ng Diyos nang galing. Sa verse 4, ang sabi, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Who carried them? It was God. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid ang katotohanan ito
the exile was not an accident. It was not a circumstances out of control, but it was a predestined plan. It was God's decree. It was God Himself who carried them out from Jerusalem and brought to exile in Babylon. So, ano pong ibig sabihin nito? God is using Babylon as an instrument of discipline for Israel's faithfulness. Kung yung ginto na may mga impurities ay kailangang ilagay sa apoy para matanggal ang mga impurities at ito'y maging puro, sa pagkakataong ito, ang Babylonia ang apoy, ang furnace, ang hurno na ilalagay mo doon, yung ginto, ang Israel upang sila'y puruhin ng Diyos. And the time of purification, the time of chastisement, the time of pagtuturo ay hindi madali. The time of discipline was not an easy task at hindi ito madali. So sa ating pananampalatayang reform, meron tayong tinatawag na divine providence. Ano yung divine providence? Ito yung God ordains all the things in life in accordance to His sovereign will. Yun po yung ating pangunahing pananampalataya. Kung hindi ganito ang pananampalataya ng relihiyon nyo, isa lang ibig sabihin, meron kayong Diyos na nonchalant. Gusto kong gamitin yung term na yun. Gamit na gamit ngayon, nonchalant. Kung ganun ang inyong Diyos na nangyayari ang bagay na hindi niya alam at nangyayari ang mga bagay na hindi niya pinapahintulutan, ibig lang sabihin nun wala siyang pakialam. Pero hindi ganun ang ating Diyos. Ang pinaniniwalaan nating Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang lumalampas sa kanyang paningin, mahusay na quality control ang Diyos. He allows everything according to His sovereign will. Ang tawag natin sa Reform, divine providence. At isang mahalagang doktrina ito na dapat naiintindihan. Bagamat minsan ay instrumento si Satanas, instrumento ang sirkumstansya, instrumento ang mga pangit na karanasan, pero ang lahat ng ito'y nangyayari dahil pinayagan ng Diyos. Romans 8:28, all things work together for good to them that love the Lord, who are called according to His purpose. So this reminds us that no event in history, no matter how tragic it was, nothing is outside of God's control and purpose. Minsan magtatanong ka na lang, Lord, ba't namatay ang tatay ko? Lord, ba't na-aksidente yung mahal ko sa buhay? Lord, bakit nawala sila during COVID? Bakit may COVID? Bakit may bagyo? Bakit may unos? Bakit may baha? Bakit may mga namamatay? Bakit merong nagkakasakit? Bakit ako may cancer? Those things cannot take away the fact that there is a God who is in control. Alam niyo mga kapatid, to illustrate this, a child disciplined by a loving parents does not see the benefit in the moment. But the parent has a greater vision for the child's growth and well-being. Walang bata na matutuwa kapag kinuha ang cellphone, kinuha ang gadget at pinagbawalan siyang gamitin ito sa 10 oras ng gabi. Walang bata na matutuwa kapag pinatayo dun sa corner dahil kailangan parusahan sa isang kasalanang kanyang ginawa. Walang natutuwa kapag dinidisiplina. Pero ang matinong isip na magulang
ay magdidisiplina sa kanyang mga anak dahil siya'y nagmamahal. Tama po ba mga kapatid? Ang deeper insight na pwede nating makita, even when God allows suffering, His purpose is never to destroy but to refine His people. Katulad ng ginto na ginamit kong ehemplo kanina. Yung exile ng Israel sa Babylon was painful. But it was also a means of bringing them to repentance and renewal. Amen po ba? Kaya bilang reflection question sa umagang ito, mahal kong kapatid, how does knowing that God is sovereign over your trials change your perspective on suffering? Marahil nasa pagdurusa ka ngayon, marahil nasa kabigatan ka ng sitwasyon, marahil meron kang isang napasukan na ubod ng hirap lumabas, nakasadla ka ngayon sa isang sitwasyon na kung po pwede lang maglaho ka na. Anong naitutulong ng ating natutunan na divine providence of God, na God is sovereign and He is in control sa iyong sitwasyon ngayon at sa iyong perspective about this situation? So, anong dapat gawin kapag nandun na tayo sa sitwasyong ito? Katulad ng bansang Israel na dinala sa pagkaalipin sa Babylonia. Ano ang panawagan ng Diyos at ano ang sinasabi ng Diyos? Pangalawa pong punto na dapat makita, in spite of the exile and in the midst of the exile, God's call is to faithfulness. Jeremiah 29:5-9. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga nasa exile? Build houses and settle down. Wow. Lord, baka nakakalimutan mo, alipin kami dito. Pero ang sabi ng Diyos, magtayo kayo ng bahay at pumirmi kayo doon. Ano pa? Plant gardens and eat what they produce. Magtanim kayo, maghalaman kayo, at kainin ninyo ang mga bunga nito. Ano pa? Mag-asawa at magkaroon ng mga anak na babae at lalaki. Ihanap ninyo ng magiging asawa ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong anak na mga babae, upang sila man ay dumami ang lahi at hindi kayo mangunti. Sa madaling sabi, sa kabila noong sila ay in exile, they are in the midst of exile in Babylon, God is calling them to be faithful and live a normal kind of life. Pastor, parang ang hirap namang maging normal sa pagiging alipin. Tama po kayo. Pero yung mga basic na dapat gawin, iyon ang iniutos ng Diyos. Anong sabi? Magkaroon kayo ng mga tirahan. Instead of longing for a quick escape, instead of longing to go back to your original place, God tells His people to build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Mamuhay kayo. Hindi kayo maghapong mag-iiyak na lang. Hindi kayo maghapong tutungangan na lang at maghihintay. Habang kayo'y nasa pagkaalipin sa Babylonia, mamuhay kayo ng normal. Magtrabaho, magtayo ng bahay, magtanim at kumain. Kailangan ninyong mabuhay. Kasi hanggat buhay ka, may pag-asa. Live one day at a time. Pastor Ruel, marahil hindi ka pa naman nakaranas na taningan ng buhay mo eh. Marahil hindi ka pa naman nasabihan ng doktor na konti na lang ang buhay mo. Nasa palliative care ka na. Hindi ka na magtatagal. Kung ikaw ang nakarinig nun, ewan ko lang kung ikaw ay hindi magmukmok.
Tama po kayo mga kapatid. Hindi pa ho ako nakarinig at sinabihan ng doktor na, Pastor Ruel, ilang buwan na lang ang buhay mo. Pero mga kapatid, sinong nakakatiyak? Ako o kayong nakikinig sa akin? Sinong nakakatiyak na kahit hindi ka sabihan ng kung sino mang doktor, ng medisina, ng technology, na maiksi na lang ang buhay mo, sinong nakakasiguro na bukas buhay ka pa? Sinong may katiyakan na aabutin ka ng susunod mong kaarawan? Mga kapatid, March 29 ang birthday ko. Ilang linggo na lang. Yung mga anak ko excited, yung misis ko excited. Niyayakag po nila ako na mag-out of town. Niyayakag po nila ako na mag-Vancouver kami sa March 29 kahit isang araw lang. Just to celebrate my birthday at yung birthday ng panganay ko. Si Yenin po ay March 30. Pero hindi ako makasagot-sagot. Kasi po, una sa dami ng trabaho ko sa dami ng ginagawa ko. Pagkatapos sa akin, ang birthday is just an ordinary day. Kasi ang buhay po mga kapatid, hindi naman natin nasusukat sa bawat taon. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng edad. Ang sukatan ng buhay ay one day at a time. Kasi ito lang ang meron tayo. Ang bukas nga hindi natin kayang ipangako. Kaya we capitalize the moment. We seize the moment. Carpe diem. Kung anong ibinigay sa atin, ito ang atin. At hindi dapat winawaldas ng walang kabuluhan ng bawat araw kahit na nasa gitna ka ng pinakamabigat na kalagayan. Like this instance, nasa captivity sa Babylonia. Kaya ang sabi ng Diyos, mamuhay kayo ng normal. Magtayo kayo ng bahay. Magtanim kayo ng mga halaman at kainin nyo ang bunga nito. Meron pa hong malupit sa verse 7 Sa verse 7, ang sabi ng Diyos, pray for the peace of Babylon. Seek the welfare of the city. Ano pong ibig sabihin nun? Hinuli kami ng mga taong ito. Dinala kami dito sa lugar nila. Ginawa kaming mga alipin. Tapos ang sabi mo, Panginoon, ipag-pray namin ang kapayapaan ng bayan na ito. Baka kung ako sabihin ko panalangin ko, destruction ng bayang ito. But God here in verse 7, even in exile, they were to live for God's glory and should serve as a blessing even to their enemies. Amen? Kaya, eto po mga kapatid, ang isa sa mahalagang pinananampalataya nating doktrina ng reform. Ito po yung cultural mandate. Even if we are in this fallen world, even if this world is evil, even if this world according to 1 John 5:19 is under the influence of the devil, believers are called to work, to serve, and to glorify God in every sphere of life. Amen? And to do everything to the glory of God. And this means engaging in society with integrity and faithfulness even when the culture around us is ungodly. Can we say amen, mga kapatid? So to illustrate this, a missionary in a hostile land does not sit idle to wait for a rescue. Katulad ni Pablo, nung siya'y hinuli sa Pilipos at naghihintay ng kanyang pagkaka-travel papuntang Roma para idalhin sa Roma at humarap sa magistrate, di po siya nagmukmuk lang. In fact, sa loob ng bilangguan, doon niya sinulat ang mga epistle.
At sa bilangguan, ipinangaral niya pa rin ang ebanghelyo sa mga guards. At ang mga guards na ito, ang mga naging patotoo sa palasyo ng hari. Amen? We labor faithfully where God has placed us. Kaya pag alam ng isang Kristiyano kung ano ang kanyang layunin sa mundong ito, kahit san ka ilagay, magsisilbi kang asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Anong deeper insight makikita natin dito? Ang iglesia ng Diyos ay nasa exile like Israel. We are in this world. Sabi ng 1 Peter 2:11, tayo ay pilgrims on a journey. Manlalakbay lang tayo rito. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Kinuha tayo o napunta tayo sa lugar na ito, pero babalik tayo sa orihinal nating tahanan. Living in a world that is not our home is this place, yet like Israel, we are called to seek the welfare of the place where God has put us to be salt and light. Amen? Kaya sa kabila ng hindi mo gusto ang pamahalaan, hindi mo gusto ang pulisiya ng pamahalaan, hindi mo gusto ang ginagawa ng presidente, kahit pa nga sinasabi nilang hindi matino, bangag ang presidente, you are to pray for the welfare of the country. Kung Kristiyano ka at matino ka, hindi ka na makikihalo sa mga kaguluhan para maghati pa ng mga mamamayan. The best that you can do is to pray and obey as long as the command and the mandate ay hindi kontrast sa iniuutos ng Panginoon. Sa kabila ng ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon. Our calling is to be salt and light of the world. Reflection questions for small group. How can you be faithful where God has placed you, even in difficult circumstances? Pagbulay-bulayan nyo to, mga kapatid. Now, anong dapat gawin? Iniutos na sa atin kung anong dapat gawin in spite of being in the midst of exile. At pangatlo, panampalatayanan natin ang pangako ng Diyos ng kanyang restoration. Jeremiah 29:10-14. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Then you will call me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Itong verse 11, ang paboritong verse ng mga artista at ng kung sino-sinong nangangako at mga may favorite memory verse. I know the plans I have for you, plans for your welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Alam nyo, mga kapatid, this verse is often misapplied as a promise of earthly success. Kapag meron pong nagko-quote ng Jeremiah 29:11, most of the time, they misapplied the verses. At kiniklaim nila yung pangako na ang plano ng Diyos ay para sa kabutihan mo, hindi para saktan ka, bibigyan ka ng future at meron kang pag-asa.
At ito'y laging konektado sa material prosperity, konektado sa physical health, konektado sa magandang career at future. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, ito yung tinatawag na Covenant of Grace. The Covenant of Grace. This is the Covenant of Grace. Ang pangakong ito ng Diyos ay konektado sa kanyang biyaya ng pagliligtas. God's promise to restore His people and find its ultimate fulfillment in Jesus Christ. To redeem us from exile, not in Babylon, but in the penalty of sin. 2 Corinthians 1:20, Ephesians 2:12-13. Okay, sige, for the sake of argument, binanggit naman kasi na 70 years sila sa Babylon. Kung ito, Revelation o Jeremiah 29:11 ay may kinalaman sa physical well-being, may kinalaman sa material prosperity, may kinalaman sa future. Lahat ng pinangakuan na sinulatan sa Jeremiah 29:11, and if you are going to look at the context of verse 1 to verse 14, sa 70 years na yon, patay na silang lahat. Di po ba? Ngayon, ang tanong, di yung mga nakarinig niyan, ng pangakong yan, kung ang context niyan ay physical, material, at future well-being na may kinalaman sa laman, wala pong natupad yan sa kanila. Lahat silang nga nagkamatay na hindi tinupad ng Diyos ang pangakong yan. Naisip niyo po ba yun? Pagkatapos gagamitin mo yung verse na yan, ipapangako mo sa tao, kapatid, huwag kang mag-alala, God has a plan for you, a plan to prosper you, a plan to give you hope and a future. Sana, kung gagamitin nyo ang verse na yan, ipakita ninyo na ang ating hope, ang ating future, ang ating prosperity ay walang iba kundi si Christ. Na ang pagpapalayang ginawa hindi sa ating Babylonia, hindi sa ating sirkumstansya, kundi sa ating mga kasalanan. Amen, mga kapatid. Minsan kasi talaga naman, ang dami pong mga scammer na pastor ngayon, nakabasa lang ng verse. Gagamitin na yung verse kahit out of context. Ano po ang illustration na pwede nating gamitin dito? Paumanin po. Masama po yung aking pakiramdam ngayon Ito po illustration. Isang prisoner awaiting release does not doubt the promise of freedom when he knows the one who made the promise is trustworthy. Tayo naman, ganun din. Ating mapangahawakan ang pangako ng Diyos. Mapangahawakan natin ang sinabi ng Diyos na kahit lumipas ang mga taon, tutuparin ng Diyos ang pangakong ito. That is how a sovereign God works. Deeper insight, this passage points beyond Israel's return from Babylon. Ang pangakong ito beyond 70 years. Ang katuparan nito ay ang restoration ng bansang Israel sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. It goes beyond Babylon up to the redemptive work of Christ. Amen? Just as Israel longed for their homeland, believers long for the new heavens and the new earth. Katulad ng bansang Israel na nasa Babylonia, tayo man ay pilgrim ngayon. Kung kinasasabikan nila ang kanilang paglaya, kinasasabikan naman natin ang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya doon sa mga talata sa Babylonia, ano sabi ng Diyos? After 70 years, babalikan ko kayo.
And I will be your God. And I will listen to your prayer. Amen? Our hope is not in temporary prosperity, not on material blessings, not on our career progress, but in the eternal kingdom of God. Nabigyan ko kayo ng isang reflection question. How does understanding God's ultimate plan of redemption in Christ bring you hope in times of difficulty? Kayo na po ang sumagot ng tanong na yan. Now, bilang conclusion po ng Jeremiah 29, it teaches us that even in seasons of exile, suffering, and uncertainty, God is still sovereign. Amen? God is calling us to be faithful, and He promises ultimate restoration. 3 punto lang ang binigyan natin ng diin. I hope baguhin ito ang ating pananaw sa ating mga sirkumstansya. For the Israel, the return to the land was a shadow of the greater redemption found in Christ Jesus. Bilang mga mananampalataya, we are sojourners, pilgrims, and exiles into this world. 1 Peter 2:11. Our hope is not in temporary deliverance. Kaya ngayon, usong-uso yung mga deliverance eh. I deliver you from poverty. I deliver you from curses ng enemy. Ang gagaling niya. Si Eddie Villanueva, ang galing sa ganyan eh. I deliver you from poverty, sickness, and all difficulties of life. Parang Diyos. Hindi nga ginawa ng Diyos yun eh. Ngayon sila ang gumagawa. Mga kapatid, our hope is not on those kind of deliverance. Our deliverance is not temporary. Our deliverance is in the eternal promises of God. So wherever God has placed you, kahit nasa gitna ka ng iyong Babylonia, o katulad ni Pablo, nasa gitna ng bilangguan, sumulat ka. Mag-journal ka. Gumawa ka ng magagandang patotoo. Sumulat ka ng paalala sa mga kapatiran na sa kabila ng matinding hirap, sa kabila ng mga pagdurusa, alam mong hindi ka iniiwan ng Diyos. Ako ganun lang ang payo ko mga kapatid eh. Doon sa mga dinadalaw kong nasa mabibigat na karamdaman, na andun sa mga sinabihan na ng doktor na iyon na lang ang konti na lang ang buhay, ang lagi kong sinasabi sa kanila, alam nyo po, live one day at a time, at sa bawat araw, mag-journal kayo ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay nyo. Katulad ni Apostol Pablo, alam niyang maiksi na lang ang oras, pero hanggang ngayon, ang mga naisulat niya, pinakikinabangan pa natin na magpalakas ng ating mga kalooban. Sa aklat ng Galacia, ang sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Nasaan siya nun? Sa bilangguan. So, we need to live, no, whether in a season of abundance or hardship, live faithfully. Trust in His sovereignty and rest in His redemptive plan. Amen? Now, additional reflections for Bible study. 1. What are some areas in your life where you struggle to see God's sovereignty at work? 2. How can you live for God's glory in your current situation, even if it is challenging? 3. How does Christ's work on the cross gives us the ultimate hope and future? 4. How does the idea of being sojourners or exile or pilgrims impact your view of this world and your priorities? And the last, in what ways can you seek the peace of your community
your workplace, or your church. Mga kapatid, I hope pinakinabangan natin ang mensaheng ito ngayong umaga at ang mga paalala ng salita ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.